Hunter, nasabi na ni Apollo ang lahat patungkol kay Joseph. Kaya pala, palaging nabubulilyaso ang transaksyon natin dahil siya ang may pakana. Imporma ni Troy ang kanang kamay ng binata. Kung ganun, kailangan na nating kumilos. We have to save Apollo. Siguradong nasa panganib siya ngayon. Considering Joseph, hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Apollo. Umiling si Hunter at lumabas na para sumakay sa kanyang kotse. Binigay ni Hunter ang address ng underground, kung saan tiyak niya na ginaganap ngayon ang pagkapahirap kay Apollo. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan, na kulang na lang ang lumipad dahil sa pag-aalala rito. Nang marating nila ang underground, agad nagkaputok ng silencer si Hunter sa mga tauhan ni Joseph na nakabantay sa labas. Pabalibag na sinipa ni Hunter ang pintuan para makapasok sila sa loob. Saglit pang natigilan ang mga tauhan ni Joseph dahil sa eksenang yon, ngunit nakabawi rin agad ang mga ito at nagkaputok ng baril sa kampo ni Hunter. Walang ibang maririnig kundi ang putukan ng baril at paglipad ng mga bala sa ere. Maging ang walang mga buhay na katawan ay nasa bawat sulok ng lugar. Natigil lang ang putukan nang wala na matira sa tauhan ni Joseph at ang lalaki ay agad nakatakas ng malingat ito sa kanyang paningin. Chase him! Hindi pa yun nakakalayo! Maotoridad na utos ni Hunter sa mga tauhan. Nilipitan niya ang mga walang buhay na katawan ni Apollo. Mariin siyang pumikit at napamura ng malakas. Kinuyom ni Hunter ang kamao sa labis na galit. Dumako ang tingin ni Jasmine sa wala ng buhay na katawan ng kuya niya. Tuloy-tuloy at walang patid na bubuhos ang luha niya sa sinapit nito. Pag-uwi niya galing trabaho, ay nadatnan niya na lamang sa kanilang tahanan ang nakabagbag damdaming sitwasyon. Nakakabaong na ang kuya niya at nakaayos na ang lahat. Ngunit wala man lang makapagsabi sa kanya kung sino ang nagdala. Sinabi ko naman kaya sa'yong itigil mo na dahil delikado. Bakit ba hanggang sa huli? Ang tigas ng ulo mo. Wika niya na para bang naririnig pa rin siya nito. Jasmine, kilala mo ba yung mga lalaking dumating? Imporma ng kanilang kapitbahay at itinuro ang mga lalaking papalapit sa kinaroroonan nila. Napalingon siya upang tignan ang sinasabi ng matanda. Agad silang lumihis na magpunta sa pwesto nila ang tatlong lalaking naka-black suit. Matapos nilang tignan ang kuya niya, ay lumapit ang isang lalaki na mukhang boss ng dalawa. Ikaw ba ang kapatid ni Apollo? Nakikiramay ako. Mahinahon ngunit bakas ang lamig sa boses na wika nito. Sa inyo ba nagtatrabaho ang kuya ko? Walang emosyon niyang tanong at kulang na lang ay sampalin niya ang lalaki sa sobrang galit dito. Kung hindi dahil sa mga ilegal na ginagawa ng mga ito ay malamang buhay pa sana ang kuya niya hanggang ngayon. Tinignan ni Joseph ang matandang kasama ni Jasmine. Nagpapahiwatig itong iwan muna sila para makapag-usap ng pribado na agad namang naintindihan ng matanda. Ikaw ba ang boss ng kuya ko? Ikaw rin ba ang nag-ayos nito? Anong nangyari? Who killed my brother? Sunod-sunod ang tanong ni Jasmine habang nakuyukom na higpit ang palad. I'm Joseph. Nagtatrabaho siya para sa akin. Siya ang pinakatapat kong tauhan. Nagkaroon kagabi ng engkwentro sa pagitan namin at ang kaaway ko. Sumugod ang kampo ng kabilang organisasyon para ubusin kami. Puno ng kasinungaling ang kwento ni Joseph para bilugin ang ulo ng dalaga. At wala kang ginawa para protektahan ng kuya ko? Mariing tunog ni Jasmine sa naghihinagpis na tono. I protected him, pero tinulak niya ako palayo at sinalo ang bala na tatama sana sa akin. I'm sorry. Ani Joseph na punong-puno ng kasinungalingan. Sa likod ng kanyang ulo ay nakangisi dahil napapaniwala niya ang dalaga. Kung magkataon, ay magagamit niya ito sa paghihiganti oras na mabulag ito ng sarili nitong galit. Who killed him? Natigis sa bagang ni Jasmine at buo ang loob na sumali sa organisasyon ng lalaki para ipapaghinti ang kuya niya. Ito na lamang ang tanging pamilya niya pero kinuha pa sa kanya.
kaya hindi siya makakapayag na hindi makuha ang hustisya para rito. Ito na lamang ang iniisip niyang paraan dahil hindi niya makukuha ang tulong at suporta ng pulisya. Hunter Salazar, kapag nakaharap mo siya, para mo na ring nakaharap si kamatayan. Tugon ni Joseph. Napakunot ang noo ni Jasmine nang marinig niya ang buong pangalan. Kilala niya ito. Kilalang kilala niya ito dahil nagkagusto siya sa lalaki. Hindi niya alam na ito pala ang totoo nitong pagkatao, isang mamamatay tao. Dahil iba ang pagkakilala niya kay Hunter. But the fact na nasa harapan niya ang kuya niya at wala ng buhay, ay hindi nito maikakaila na si Hunter nga ang may gawa. Can I join the organization? Ako ang haharap kay Hunter at tatapos sa buhay niya. Buo ang loob na sinambit niya. Inihanda ni Jasmine ang kanyang sarili sa mas mahirap at mas malalang sitwasyon. Pagkalibing ng kuya niya, ay nag-umpisa na siya mag-training sa tulong ni Joseph. Magmula sa tamang paghawak ng baril at pagputok sa mga ito ay natutunan niya, maging sa kung papaano niya depensahan ang sarili. Mahigit 3 buwan siyang lubusang nag-iensayo para sa muling pagharap nila ni Hunter. You have to enter their organization. Paghirapan mong kunin ang tiwala nila. Hindi ko alam kung papaano mo gagawin yun. Ikaw na ang bahala. Gawin mo lahat. Once na nakapasok ka, i-report mo ang lahat sa akin. Kahit ang pinakamaliit na detalye. Malinaw at mariing utos ni Joseph sa kanya. Tumango siya bago sumagot. I will. May plano ka na ba para makapasok sa kanila? Tanong muli nito sa kanya. May plano na ako. Tugon niya at kinuha ang mga gamit para pa sa pag-alis. Good luck then. Anito at tinapik ang balikat niya. Tumango si Jasmine at nagpaalam na para umalis. Sundan mo siya, Kevin. Hindi na rin natin siya kailangan once tapos na tayo sa kay Hunter. Utos si Joseph sa kanyang tuuhan bago sumsim sa baso na may lamang alak. Tinanggal ni Jasmine ang kanyang sunglasses at pasimpleng sinilip sa loob ng restaurant si Hunter. Nandoon pa sa loob ang lalaki at mukhang masinsinan ang pag-uusap kasama ang isang grupo. Pati mali siyang pumasok at umupo malapit sa table kung nasaan ang lalaki. Bukas lang ding umaga, makuha mo na ang produkto na pinangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang nangyari dahil wala ng ahas sa grupo. Sambit ni Hunter sa may kasiguraduhang tono. Nagmantig ang tainga ni Jasmine dahil alam at kilala niya kung sino ang tinutukoy ni Hunter. Ang kuya niya. Kinuyom ni Jasmine ang palad sa ilalim ng lamesa sa pagpipigil ng galit. Same location? Aasahan ko yon, Hunter. Wika naman ang matandang kausap nito. Makakasa ka ulit, Mr. Cruz. Nakipagkamay si Hunter sa lalaki at matapos yon ay nauna nang umalis ang katransaksyon nito. Ilang saglit pa ang hinihintay ni Jasmine para makalabas upang hindi magsuspect siya si Hunter sa presensya niya. Mabilis niyang tinawagan si Joseph gamit ang earpiece nang tuloy na siyang makalabas ng resto. Ngunit, hindi pa man din niya nakakontak sa Joseph, ay narinig niya ang pagkasa ng baril sa likod niya. Ang ulo ng baril ay nakatutok ngayon sa kanyang likod. Kinalma niya ang sarili bago pinatay ang earpod sa tainga. Dahan-dahan niyang itinaas ang 2 kamay na parabang sumusuko sa isang pulis. Sino ka? Sino nagpadala sa'yo? Answer me, bago ko tuluyang iputok ito sa ulo mo. Malamig at parabang kidlat na dumagundong ang boses sa Hunter sa buo niyang pagkatao. Mabilis din namang naglabas ng baril si Jasmine upang itutok kay Hunter. At ngayon, magkaharap na silang dalawa habang ang kanilang mga baril ay nakatutok sa mga ulo nila. Ito na ang pagkakataon niya. Hindi na niya ito pwedeng palagpasin. Hindi pa niya kailangang magpakahirap upang kunin ang loob ng lalaki tulad ng kagustuhan ni Apollo.
Tinanggal na Jasmine ang sungglasses at sulubong ang kilay na tinignan si Hunter. Nanlait naman ang mga mata ni Hunter nang masilayan ang mukha ni Jasmine. "Do you recognize me? Ako ang kapatid ni Apollo na pinatay mo." Bawat salitang binitawan ni Jasmine ay may diin. Nagdalawang isip si Hunter na kalabitin ang gantilyo ng baril. Biniba niya ang kanyang baril, ngunit hindi biniba ni Jasmine ang kanya. Imbes na hindi niya sasabihin ang totoo, ay lumabas na lamang bigla sa bibig niya. Wala na siyang pakialam. Ngayong kaharap na niya ang pinumatay sa kanyang kapatid, ay hindi na niya patatagalin pa ang misyon. Desperado na siyang patayin ito agad. Total, si Joseph lang naman ang may kagustuhan na bumagsak lang si Hunter. Ngunit, talabas ito sa gusto niya mangyari. Wala siyang pakialam kung makulong man siya at masira ang buhay niya. Ang gusto niya, ipaghiganti ang kanyang kapatid. "Jasmine?" Umawang ang bibig ni Hunter sa gulat. "Bakit? Nabahag na ba ang buntot mo?" Ngumisi si Jasmine. "Hindi ko hahayaang bilugin pa ni Joseph ang ulo mo." Sambit ni Hunter at tumingin sa likod niya. Napakunot ang kanyang noo sa ginawa nito. Ngunit, huli na nang mapansing nakapwesto pala ang isang tauhan ng lalaki sa likuran niya. Kaya't bago pa siya makakilos, ay tinakpan na ang panyo ng ilong niya. Bumagsak ang baril na hawak niya at tuluyan siyang mawalan ng malay. "Let's move." Nakasunod ang tauhan ni Joseph sa kanya. "Hindi tayo pwedeng magkamali. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa kanya, oras na makagising siya." Utos ni Hunter sa mga tauhan. Iniligaw ng tauhan ni Hunter ang mga nakasunod sa kanila, habang si Jasmine ay dinala niya sa kanyang safe house. Alam ni Hunter ang lahat. Alam niyang ginagamit ni Joseph si Jasmine para makapaghiganti sa kanya. Kaya, minanipula ito ng lalaki para isipin na siya ang pumatay sa kuya ng dalaga. Alam niyang mangyayari ito, kaya nagplano na siya ng maaga. "Nasaan ako?" Nagising si Jasmine sa hindi pamilyar na kwarto. Agad siyang nagpanik nang makita si Hunter na nakatingin sa labas ng bintana. Wala na ang baril at ang hinanda niyang kutsilyo sa hita niya. "Minanipula ka ni Apollo. Mali ka ng pininigang kampo, Jasmine." Ani Hunter. Humarap ito sa kanya at nilapitan siya sa kama. "Huwag mong bilugin ang ulo ko, Hunter." Tumulo ang luha ni Jasmine nang maalala ang sinapit ng kuya niya sa kamay ng binata. Hindi niya maatim, natitigan ito sa mata, gayong namumuhi siya. "Gusto pa rin kita, Jasmine." Tila ba tumigil ang mundo niya at ang pagpatak ng luha niya sa narinig. "Hindi ko rin kayang pati ikaw mawala." Buong puwersa niyang sinampal ang lalaki. "Anong sinabi mo? You still like me? Wag mo kong gawing tanga. Hindi mo ko kilala. And even once, hindi mo ko nagawang pansinin." Umiling siya at pinilit paniwalaan ang sarili, kahit iba ang sinisigaw ng puso niya. Bumuntong hininga si Hunter. "Hindi ako ang pumatay sa kanya. Oo, nandoon ako, hindi para pahirapan siya, kundi para tulungan siya. Pero huli na." Nahigit ni Jasmine ang kanyang hininga sa nalaman. Malamang nagsisinungaling lang ito. Walang rason para paniwalaan niya ito kaagad. "Alam kong hindi mo ko paniniwalaan. Here is the proof." Naiwan ni Joseph sa mismong lugar kung saan pinatay niya si Apollo. Ibinigay ni Hunter kay Jasmine ang lighter na ginamit ni Joseph noong gabing pinatay nito si Apollo. Naka-engrave doon ang pangalang Joseph. "And this flash drive, panoorin mo sa laptop na nasa kama. Binigay niyan sa akin ni Apollo bago siya bumalik sa kampo ni Joseph. Hanapin mo ko sa baba kapag nagbago ng isip mo. At kung hindi ka pa rin naniniwala pagkatapos mong napapanood yan, then I'm willing to let you kill me." Sakala niya napanood ang video na ginawa ng kuya niya nang makalabas na si Hunter. Umiyak siya nang matapos itong panoorin. Naiinis siya sa katangahan niya.
Ang tagal niyang nakasama si Joseph, ngunit hindi man lang siya nagkasuspetsya na ito ang mahisala. Tumango si Jasmine. Hindi siya makatingin sa mata ni Hunter dahil sa hiya. Lumapit ang binata sa kanya. Tinabihan siya at hinawakan ang kamay niya. "Are you going to trust me?" Tanong ni Hunter habang nakatingin ng mataman sa mga mata niya. Tumango si Jasmine at muling napaluha. "Leave this mission to my hands. Ako na ang bahala kay Joseph." Nang marinig iyon ni Jasmine, ay mariin niyang hinawakan ang kamay ni Hunter. Dahil sa takot at pag-aalala, umiling siya. Hindi sumasang-ayon sa plano ng binata. "Baka mapahamak ka," may pag-aalala niyang sambit. "Ipaghihiganti ko si Apollo. I promise you that I will come back alive. Kapag nangyari yon, hihingin ko ang kamay mo." Matamis na ngumiti si Hunter. Nahigit ni Jasmine ang kanyang hininga nang marinig ito sa mismong bibig ng binata. Halos hindi na rin siya nakapagsalita at tanging tango na lang ang sinagot. Masaya siya sa nangyayari ngayon, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala sa sobrang kaligtasan nito. "Hintayin mo ko rito." Lumapit sa kanya ang binata at banayad siyang hinalikan sa noo. Nang araw ding iyon ay umalis si Hunter upang tuparin ang pangako nito sa kanya. Sa bawat pagpatak ng oras at paglipas ng araw na hindi ito nag-a-update sa kanya, ay kinakabahan ito sa nangyayari sa binata at mas lalo siyang hindi makapakali at hindi maiwasang mag-isip ng masamang bagay. Isang linggo ang lumipas na magpunta ang isang tauhan ni Hunter para sabihin ang masamang balita. "Nanalo kami laban kay Hunter, ngunit may masamang balita. Sir Hunter is unconscious at nasa critical siyang kalagayan." Nadulog ang puso ni Jasmine sa masamang balita na hatid ng tauhan ni Hunter. Napaluhod siya at natulala lamang sa sahig habang bumubuhos ang luha. Natatakot siya. Ayaw niyang mawala si Hunter sa kanya. Gayun pang may pinanghahawakan itong pangako sa kanya. Hindi maganda ang una at ang pangalawa nilang pagkikita, pero umaasa pa rin siya na sa pangatlong pagkakataong ito ay ibigay na sa kanila ang tadhana. "Sabi mo, babalik ka ng ligtas. Hihingin mo pa nga ang kamay ko, di ba? Anong hinihiga mo dyan? Gumising ka na. Pakakasalan mo pa ako. Hindi ka ba nahihiya?" Pilit pinasaya ni Jasmine ang sarili nang marating nila ang hospital kung saan naka-admit si Hunter. Muli na namang napaluha dahil alam niya sa sariling hindi naman siya maririnig ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Hunter at inilagay sa pisngi niya. "Maghihintay ako. Hihintay pa rin kita hanggang sa makabalik ka." Mahinang usal niya na animoy bulong na lang ang maririnig sa kanya. Lumipas ang ilang buwan, wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Hunter. Sinabi ng doktor sa dalaga na huwag nang masyadong umasa, ngunit hindi niya magawang isuko na lang ang binata. Alam niya sa sariling gigising ito para sa kanya. Kilala niya si Hunter at alam niyang lalaban ito para sa kanya. Naniniwala siya sa binata at sa pangako nito sa kanya. Iyon ang nagustuhan niya noon kay Hunter. Hindi bumabasag sa pangako at may isang salita. Paalis na sana si Jasmine para umuwi ng bahay. Nang napansin niya ang paggalaw ng kamay ni Hunter. Mabilis siyang lumapit para hawakan ito. Puno ngayon ng pag-asa at galak ang pagkatao niya. "Hunter, naririnig mo ba ako?" Mabilis niyang pinunasan ng luhang tumutulo at umasa na magre-response ang binata. Halos walang kurap siyang tumingin sa mga mata nito. Naghahalo ngayon ang kaba na at ang pag-asa nagigising ito. Ilang silit pa ang unti-unting buksan ni Hunter ang mga mata nito. Halos napasigaw siya sa gulat sa sobrang tuwa sa nasaksihan. Tumingin ito sa pwesto ni Jasmine at nagsalita. "Hunter, ako ito. Nakikilala mo ba ako?" May kinang at mapalad ang ngiting tanong ni Jasmine. "Sino ka?" Bumagsak ang ngiti ng dalaga at parang nabasag na naman ang buong puso nito.
Unti-unti niyang binitawan ang kamay ni Hunter ngunit nagulat siya nang mahigpit itong hawakan ng lalaki. "I'm just kidding." "Oo naman, tandang-tanda kita. Paano ko naman makakalimutan ang mukhang yan?" Piling wika ni Hunter habang mapalad itong nakangiti. Hinampas niya ang binata dahil sa ginawa nito. Nagkunwari naman itong umaray sa mahinang hampas niya. Kinabig siya ng binata palapit sa kanya at binigyan siya ng isang mainit at napakapanindig balihibong halik. Sa dami ng pagsubok na kinaharap nila, ay hawak kamay pa rin nila itong nilampasan. As they exchange vows towards forever, thanking their guests and close friends, sa wakas ay nagkaroon na rin sila ng oras para sa kanilang dalawa lang. Hindi ko inaasahan na darating tayo sa puntong to. Tingnan mo ngayon, kasal na tayo. Napakatorpe ko dati kaya hindi kita nilalapitan at pinapansin. Pakiramdam ko masyado akong perpekto para sa katulad mo. Natawa si Jasmine sa pag-amin ni Hunter. Kaya pala, kahit anong papansin ko dati walang epekto sa'yo. Napailing at natawa siya. Marahang hinalikan ni Hunter ang noo niya at mahigit itong niyakap. Marahang hinalikan ni Hunter ang noo niya at mahigpit itong niyakap. "I love you." Puno ng pagmamahal ang bulong ni Hunter. "Mahalin kita," sambit ng dalaga. Wala nang may hiling pa si Jasmine. Nasa kanya na ang lahat. Ang buhay na kasama si Hunter ay sapat na. Nakamit na nila ang hustisyang para sa kuya niya at nakamove on na siya sa nangyari. Hindi niya pa alam ang mga susunod na mangyayari ngunit dahil kasama niya si Hunter ay hindi na siya natatakot harapin ang mga ito.